Chiki Holman ibinuking si Bossing Vic Soto. Pero bago natin pag-usapan niya, ipaki-subscribe ang aking YouTube channel, paki-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Mga kaparokya, today is February 6, araw ng Miyerkules, and I'm here to bring you an update with regards of concurrent live viewership ng tatlong noontime show. Unang-una, ang tahanang pinakamasaya, ang Eat Bulaga at ang Eat Showtime. Pero bago natin umpisan yan, ipag-usapan muna natin si Chiki Holman. Kung may reyna na maituturing ang longest running noontime show na Eat Bulaga, walang iba kundi si Chiki Holman. Siya lang naman ang kauna-unahang female noontime show host ng Eat Bulaga from 1979 all the way up to 1982. Ayon sa panayam ni Julius Babaw ay anak mayaman si Chiki na bago sumabak sa entertainment industry ay nakapag-aral sa New York at nagtrabaho sa private companies sa bansa. Pang-apat siya sa option to be hosted ng Eat Bulaga. Unang-una si Charo, si Miss Tessie Tomas, at may isa pang binanggit at pang-apat siya. Dahil may commitment, yung ibang nabanggit ay siya ang napili ni Mr. T or Mr. Tony Toviera na makasama ng Tito Vic and Joey. Ayon kay Chiki ay once niya lang daw nakita si Mr. Halosos, yung producer ng Tape Incorporated. Ang dahilan ng pagkawala niya sa Eat Bulaga ay hindi siya nababayaran nito around 6 months. So talagang masasabi natin na producer man ang mga Halosos, pero never nilang pinatakbo ang Tape Incorporated, kaya masasabi natin na lumago ang kumpanya dahil sa pagsisikap ni Mr. Toviera at ng Tito Vic and Joey, dahil sila ang naging muka ng longest running noontime show na Eat Bulaga. Kahit na hindi sila sumisweldo at that time, ay pinagpatuloy nila ang show, kaya patunay yan ng ibinunyag ni Chiki na wala silang natatanggap na sweldo dahilan para magpadala siya ng demand letter sa kumpanya na product specialist pa noon na naging Tape Incorporated. Siya din ang nagsabi na ang Tito Vic and Joey, particular na si Joey De Leon, ang siyang nag-coined or nag-imbento ng title na Eat Bulaga at handa daw siyang makipag-away o aawayin daw niya ang aangkin nito. Ibinuking din ito ang relasyon nila ni Bossing Vic Soto. Lintik talaga ang kamandag ni Bossing Vic Soto pagdating sa chicks. Malakas lang din talaga ang karisma ni Bossing Vic Soto at kahit sinong babae ay mamamangha sa lakas ng dating or appeal ni Bossing Vic Soto. But anyway, panoorin nyo ang full interview ni Julius Babaw sa vlog niya. Kaya tara, ating alamin ang online viewership ng tatlong noontime show. Para sa tahanang pinakamasaya, under Tape Incorporated Facebook page na may 332k followers, sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2 million followers, at sa Showtime na may 17 million followers. So as of 12:56, ang tahanang pinakamasaya, sila ay may 307 live viewers. Ang Eat Bulaga naman ay may 11.8k live viewers, at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 31.1k live viewers. So click po natin para po sa tahanang pinakamasaya, sila ay may 306 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ng Tito Vic and Joey ay may 11.8k live viewers, at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 31k live viewers. So ulitin po natin, para po sa tahanang pinakamasaya, sila ay may kasalukuyang 306 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ng Tito Vic and Joey ay may 11k live viewers, at ang Eat Showtime ay may kasalukuyang 31.1k live viewers. So makikita po natin ang diferensya or ang layo ng kanilang live viewership, dahil po sa tahanang pinakamasaya na may 332k followers, sila ay may 300 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po ng Tito Vic and Joey na mayroong 2 million, sila ay may 11k live viewers, at ang Eat Showtime na may 17 million, sila ay may 31k live viewers. Bagaman malaki ang live viewership ng Eat Showtime, ay hindi pa rin po natin masasabi na mas mataas po yan pag kinonvert sa percentage. Lagi po nating tandaan, ang subscribers po ng TVJ ay 2 million laban naman po sa 17 million ng Eat Showtime. So kung isusuma po natin yan, ay mas mataas pa rin po ang live viewership pagdating sa percentage ng Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime. So mapunta naman po tayo sa YouTube channel ng tatlong noontime show. So unahin po natin ang TV Network YouTube channel para po sa tahanang pinakamasaya under GMA Network YouTube channel na may 34.1 million subscribers.
Sa Itbulaga naman po, under po yan sa TV5 Philippines na mayroong 1.66 million subscribers, at sa It's Showtime under ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may 46.7 million subscribers. So as of 12:59, ang Tahanang Pinakamasaya under GMA Network, sila ay may kasalukuyang 2.3k live viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5 Philippines, sila ay may kasalukuyang 36k live viewers, at ang It's Showtime under ABS-CBN Entertainment, sila ay may kasalukuyang 129k live viewers. So ulitin po natin, as of 12:59, ang Tahanang Pinakamasaya under GMA, sila ay may 2.4k live viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5 ay may 36k live viewers, at ang It's Showtime ay may 129k under po yan sa ABS-CBN Entertainment. So dito naman po makikita po natin yung layo ng diferensya ng live viewership ng ABS-CBN sa katapat na TV network. Pagdating po sa GMA na may 34.1 million subscribers, sila ay may 2.4 live viewers. Ang TV5 naman na may 1.66 million subscribers, sila ay may 36k live viewers, at ang It's Showtime na may 46.7 million subscribers, sila ay may 129k live viewers. Bagaman mataas pa rin ang ABS-CBN Entertainment or yung It's Showtime, ay hindi pa rin po natin masasabi na mataas po yan pag kinonvert sa percentage. So again, sa live viewership lamang ang ABS-CBN, pumangalawa ang TV5, at pumangatlo ang GMA Network. So mapunta po tayo sa main YouTube channel ng tatlong noontime show. So para po sa Tahanang Pinakamasaya under sa kanilang YouTube channel na mayroong 3.27k subscribers. Sa Itbulaga naman po under TVJ YouTube channel na mayroong 820k subscribers, at sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang 2 million subscribers. So as of 1:01 PM, ang Tahanang Pinakamasaya, sila ay may 340 live viewers. Ang Itbulaga naman po ng Tito Vic and Joey, sila ay may 70k live viewers, at ang It's Showtime ay may kasalukuyang 82k live viewers. So ulitin po natin, as of 1:02 PM, ang Tahanang Pinakamasaya, sila ay may 336 live viewers. Ang Itbulaga ay may 70k live viewers, at ang It's Showtime ay may 82k live viewers. So makikita po natin na ang It's Showtime ay mas maraming nanonood sa It's Showtime pagdating sa main YouTube channel kesa sa Itbulaga at sa Tahanang Pinakamasaya. Pero hindi ibig sabihin yan ay mas maraming nanonood sa It's Showtime kesa sa Itbulaga, dahil lagi po natin tatandaan ang subscribers po ng It's Showtime ay 2 million, samantalang ang Itbulaga naman ay 820k subscribers. So again, para po sa Tahanang Pinakamasaya na may 3.27k subscribers, sila ay may 340k live viewers. Ang Itbulaga naman po na may 820k subscribers, sila ay may 70k live viewers. At sa It's Showtime na may 2 million subscribers, sila ay may 82k live viewers. So ang total na nakuha ng Tahanang Pinakamasaya at GMA, sila ay may 2.8k live viewers. Ang Itbulaga at TV5 ay 106k live viewers, at ang It's Showtime naman at ABS-CBN ay nakakuha ng total na 211k live viewers. So mamaya po i-convert po natin yan into percentage, yung sa Facebook nila, sa TV Network YouTube channel, at sa main YouTube channel ng tatlong noontime show, at ilalagay na lang po natin sa monitor ng ating vlog. So mamaya po magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership, at magpapaalam po muna ako pansamantala. Thank you and God bless.